Merong dalawang BIR TIN ID. Una, yung TIN card na katulad nito, kung saan makukuha mo lang to mismo sa opisina ng BIR or sa RDO. Bali, ang mangyayari is dapat alam mo kung saan yung RDO mo at kapag nalaman mo na, pupunta ka na doon at pwede ka nang mag-fill up ng form. Ito yung halimbawa ng form. Pwede mo itong i-download online or pag pumunta ka mismo sa BIR office, doon ka na lang kumuha ng form na katulad nito. Andito rin yung mga requirements, depende sa kailangan mo. Ito naman yung halimbawa ng downloaded na 1905 form. Bali, pwede mo siyang i-print sa bahay pa lang para doon ka na mag-fill up. Ito yung kailangan i-check at fill upan pa yung ibang mga information. Pipila ka lang sa BIR at kukuha ng number na katulad nito. Hintayin mo yung number na mag-flash sa screen at lalapit na kung saang counter ka ba pinapapunta. And from there, sa experience ko, tinanong lang nila kung first time ko bang kumuha ng TIN card. Kasi kung first time, wala palang bayad. Pero kapag second time mo na, or basically, nakakuha ka na dati at kukuha ka lang ulit, kailangan mong magbayad ng 100 pesos para sa replacement fee in case of loss or damage nga ng TIN card. At makukuha nyo na yung green card. Hindi na nag-i-issue ng yellow card ang BIR. Outdated na yon. Ito na yung updated. Makikita yung address mo, yung birth details, yung pangalan mo, at yung TIN number. Ang mangyayari na lang, lagyan mo to ng picture, pirmahan, at ipalaminate. Yun yung unang TIN ID ng BIR. Again, sa BIR office lang to pwedeng makuha, hindi pwede sa iba, baka kasi peke yung makuha ninyo. Pangalawang TIN ID ng BIR, para nga naman hindi ka na pumunta sa BIR office para hindi na rin mabiktima ng pamimeke, also hindi na rin kailangan pumila, pwede kang mag-request ng digital TIN ID na katulad nito. Online lang to, via Orus pwede kang mag-generate. Bali, ang mangyayari is kailangan mo munang mag-create ng Orus account at mula dito, ibibigay mo na yung iba't ibang information mo. Also, kung wala ka pa nga rin palang TIN, pwede mag-create or mag-request ng TIN online. Meron kami ginawang hiwalay na tutorial videos dyan. Pero kung ang purpose mo ay digital TIN ID, obviously, dapat meron ka ng existing TIN at yun yung ilalagay mo dito. Kapag nabigay mo na lahat ng information, pwede na mag-proceed sa pag-create ng account, mag-provide lang ng password, at i-verify ang account mo. I-verify ang account mo sa pamamagitan ng pag-click ng link na pinadala sa email address mo. Yung email address, ito rin yung ginagamit mo sa account mo sa BIR. At kapag nga nag-login ka na, pwede ka nang mag-generate ng digital TIN ID. Andito yung link niyan. Ito lang yung mga kailangan nila. Mag-upload ng 1x1 photo. Dapat taken ito from the last 6 months. Nakatingin sa camera, malinaw ang pagkakakuha, wala nakaharang sa muka, walang salamin, walang sombrero, walang mask. At kapag kinlik na nga yung proceed with digital TIN ID after makapag-upload ng picture, ito na ang mangyayari is mag-generate lang at makikita nyo na yung digital TIN ID ninyo. Ito yung isang side, yung kabilang side naman, andito yung picture ng digital TIN ID. Again, online lang, pwede nyo itong ma-download. Ito yung pangalawang TIN ID na ini-issue ng BIR. Pwede nyo itong i-download at ipa-print na rin or ipalaminate para nga naman magamit nyo sa mga transaction nyo na nangangailangan ng valid government-issued ID. Pwedeng i-update ang details sa TIN ID pero kailangan after 30 days pa simula nung nag-generate ka. May mga pagkakataon na pwedeng magkaroon ng error sa pag-generate ng digital TIN ID, which is pinag-usapan natin dito sa video na to. Bali, kung gusto nyo makakuha ng TIN card, i-check nyo na itong video sa baba. Andito pa yung ibang mga details, yung step-by-step guide, yung actual experience namin. Also, kung kailangan nyo ng digital TIN ID, online lang, pwede nyo rin i-check itong video sa baba. Sana makatulong sa inyo and see you sa mga next videos. Bye-bye!